Oh, ang lambot na niya. Ay, parang ano na po siya, Chico. Hello ka-umami! Ayan, titikman na po natin yung ating mga pinamiling dates ng isang araw sa date farm dito sa aming lugar. At gusto ko pong pagkumparahin yung mga lasa nila kung alin ba yung matamis at mapakla at alin yung mas masarap. So, dito po sa Thailand ay merong tatlo na klase or variety ng dates. Yung pula, orange at itong dilaw. So, ito pong dilaw ay yung mga pangkaraniwan na lang na dates na nakikita dito at yun yung pinakamura. Pero mahal po ang dates kumpara sa ibang prutas. Pero dilaw yung pinakamura. Sumunod naman yung pula at yung orange yung pinakamahal dahil yun po yung pinakamasarap at pinakamatamis daw. At ito nga gusto kong ipakita sa inyo kung ano yung pagkakaiba nila. At meron po ditong pula at dilaw na inilagay ko sa freezer dahil yun po yung turo ng owner ng farm na pinuntahan namin ng isang araw para daw ma-achieve yung texture na parang nilagang kamote na napakatamis at malambot ay hindi na daw kailangang hintayin na ma-overripe. Kailangan lang daw ilagay sa freezer and then pagkatapos ng 1 or 2 days ay ililipat na sa fridge at magiging malambot na po siya. Ayan, sinubukan ko nga po. At wala pa po akong tinikman dito dahil nga sa isang araw daw ay kailangan lang ng 5 to 6 pieces na dates ang kailangang i-consume ng isang tao dahil sa mataas na sugar level dito. Baka daw maka-apekto sa ating kalusugan kapag napasobra o naparami. So, meron tayong 5 klase, saktong-sakto, at tig-isa lang yung titikman natin. So, unahin natin of course ang dilaw. Ayan, so ito pong dilaw ay super sariwa pa. I'm sure crispy nito and let's try it. Mapakla pero ang tamis ng loob. At itinuro nga po sa amin ng owner ng farm, pahaba daw po dapat yung kagat. Ayan. Hindi pa ganito. Dahil pag ganito, yung mapakla na part lang yung unang makukuha mo, maiiwan yung matamis. So kailangan even yung kagat para magkahalo yung pakla at tamis. Ganyan po yung buto niya. Ang sarap. Para sa akin, kung i-rate mo siya to 10, itong dilaw para sa akin ay 7. Tikman naman natin ang pula. Ba't ko pa nire-rate? Natikman ko na lahat, diba? Hindi, para lang malaman nyo. Para maipagkumpara nyo yung gaano sila kasarap. Red. Mas malutong ito. Ang buto nga. Yung tamis niya, halos magka-level lang dito sa dilaw. Pero mas mapakla po siya kaysa sa dilaw. Hindi ko lang po alam kung itong mga ito ay pare-parehas ng pagkakahinog. Ang juicy po niya. Hindi siya mahirap kainin dahil juicy. O yan, mali yung kagat ko. Kaya may lumabas na super pakla. Nakalimutan ko, haba. Yung sa unahan, napakatamis. Ayun, kung i-rate mo siya, 8. Diba? Mas masarap siya ng kaunti kaysa dito sa dilaw. And let's proceed sa orange. Wow. So, sabi ng may-ari ng farm at sabi din ng aking asawa, ito daw yung pinakamasarap. Orange. Orange ba to or pink? Basta, malabnaw na pula. Let's try it. Kala ko nakuha ko yung buto. Ang laki. Yung sweetness niya, napakatamis kumpara dito. At yung crunchiness niya, crunchy pero malambot yung pagkaka-crunchy. Ito po kasi crunchy sila. Super crunchy pero matigas. Ito malambot. Parang mas matigas lang ng kaunti sa peras. Yan po yung texture niya. Ma-juicy-juicy din. At kung i-rate ko ito, syempre 9. Ito po yung pinakamasarap. Hindi ko pa masasabing 10 dahil alam kong marami pang iba't ibang variety ng dates na wala dito sa Thailand. Siguro nandun pa yung mga pinakamasarap. Ang ganda ng pagka-crunchy niya.
Makatas at super sweet. So, dito na tayo sa parang kamote. Malambot na. Parang overripe ang texture na niya. Pero hindi po ito overripe dahil nga nilagay lang natin sa freezer. Kasabayan din po ng mga ito. Ito pala, itong pula at orange. Itong dilaw, wala tayong nilagay sa freezer na dilaw. Itong orange, naging dilaw na siya nung nailagay sa freezer. And let's try it. Oh, ang lambot na niya. Ay! Parang ano na po siya, chiko. Parang may pagka-chiko na may amoy tuba. Iba na yung amoy niya at texture niya. Sana nakikita nyo po. Ayun na po yung texture niya. Okay. Nahihiwalay na rin po yung balat. Ang texture po niya ay para ng nilagang kamote. Na masarap pa rin. Pero kung ako ang tatanungin, mas gusto ko kainin itong mga fresh. Yung crispy at crunchy. Try natin yung frozen na pula. Try natin buksan na hindi kinakagat. Ayan o. Nababalatan po siya. Parang kamote na. Ay, wala. Mahirap. Kagatin na lang ulit natin. Yung pula na frozen o overripe, sumarap na po siya. Wala nang pakla. So, yun pala ang sikreto para mawala yung pakla. Hintayin mo ma-overripe. Or kung hindi ka na makapaghintay, lalagay sa freezer. Tama nga si tatay na may-ari ng farm. Masarap nga itong malambot. Pero yun nga, mas gusto kong kainin ang crispy. Parang dates na dates talaga siya. Pero ang weird kasi, naging amoy chiko. Ito naman po yung galing sa farm pa rin na ilang araw na, mag-iisang linggo na po at ito fresh na fresh pa rin po siya kahit na nakalagay sa ref. Pag sa fridge lang inilagay ay hindi po siya lalambot katulad nito. Kailangan sa freezer para lumambot. Para po sa mga walang ngipin na gustong mag-try ng fresh dates, ayan, pwede nyo pong ilagay sa freezer. Ayan o, super fresh pa rin niya. So ayan, dahil sa napakaraming naku-curious, kaya gumawa ako ng ganitong video para maipagkumpara natin yung mga klase ng dates. Ayan, sa mga mahihilig sa dates na katulad ko, ito na rin kasi yung naging bago kong paboritong prutas. Bukod sa napakasarap, parang special siya kasi nga hindi pa siya ganun karami. So sana ay nagka-idea na naman po kayo sa ating panibagong video. Kung nagustuhan nyo po, pakishare naman. Baka ikaw naman ang mapili natin na mabigyan ng pambili ng dates at sa susunod na mamimigay tayo ng GCash. Thank you for watching. Bye! Parang gusto ko pang tikman pero naka-5 na po tayo. Ay! Hindi pa naubos yung dilaw na frozen. Okay. Nakakabitin yung 5. Bye!